We are so blessed to be with you again. Mga datihan man tayo or mga newcomer, and even those who are online, we're blessed to be with you, to be with the presence of God. Kaya alam ko maraming inahanda ang Panginoon para sa atin. Kaya sa ngayon, simulan na natin by praising Him through His Word. Let's stand up to give praise to God by reading this psalm. Ito po yung psalm ni David when he was in the wilderness. Tinutugis po siya ni Saul dahil po sa kanilang problema. Alam natin yun, si Saul at saka si David. And ito po yung prayer ni David o yung kanyang sinulat. Sabi niya sa Psalm 63 verses 1, "You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you." Sa verse 2, sabi, "My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water." Parang tayo, minsan parang wala tayong tigang, kumbaga, wala na tayong sigla, kundi yun na nga kaya nag-umpisa ako ng a loud shout of praise para mabigyan talaga natin ng kasiglahan yung ating pagpupuri ngayon. And dito sa verse 2, sabi niya, "I have seen you in the sanctuary." Saan daw? Dito, sanctuary. Kaya si David ay wala siyang parang nalalata siya. Tayo rin, we can be in the sanctuary and this is the place. This is the sanctuary of God. And behold your power and your glory. Dito natin mararanasan muli sa sanctuary yung power and glory ni God. And then sabi niya pa, "Because your love is better than life, my lips will glorify you." My lips will glorify you. Minsan tayo, may sakit lang tayo, inuubo. We cannot praise anymore, di ba? Pero we have our hands, our feet to dance, and our voices to shout, to give praises to the Lord. And then sa last, sabi niya, "I will praise you as long as I live, and in your name, I will lift up my hands." Amen? Hallelujah. So let's begin with a prayer. Panginoon, Lord, we are here to praise you, God. We are here to meet you, Lord. We acknowledge your goodness, Panginoon. Your love, your kindness, your compassion. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo. We adore you. Panginoon, salamat sa grasya mo. Dinala mo kami rito dahil kami mga nanlulupaypay. Marami sa amin, Panginoon, walang sigla. But whenever we are in your sanctuary, we feel your presence, oh God. We live with your love, oh God. Kaya ngayon, Panginoon, katagpuin mo po kami muli. Guys, gusto namin i-celebrate ang kabutihan mo. We are here as a united body, Panginoon. Kasama ka namin. We are your temple, Panginoon. Kaya sinabi mo, sa simbahan, sa church, we have to be one. So, mga kapatid, purihin natin ang Panginoon, sambahin natin siya, bigyan natin, ialay natin sa Kanya ang lahat ng ating sigla. Meron man tayong mga dinaramdam, hindi ito makakahadlang dahil ito yung nais niya. Hindi natin mahahadlangan, Panginoon, hindi mahahadlangan ng anuman ang pagpupuri natin sa Kanya. Kaya Lord, sa araw na to, we know that you are giving such things for us, Panginoon, for us to glorify and worship you. Your word, Panginoon, itaas mo po, Panginoon, ang iyong lingkod na magbibigay sa amin ng iyong word, oh God. Alam namin na marami kaming mararanasan, marami kaming mapupulot na aral. Kaya ihahanda namin ang aming mga puso, Panginoon. Ngayon pa lang nagbubunyi na kami. We praise you, God. We glorify you. Sa iyo po ang araw nito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Goodbye, yesterday. I'm living in a light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in a light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Hey! Come on, church! I've been born again. Again and again and again and again.
You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrows for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye yesterday, I'm living in a light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. Traded my sorrows for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrows for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before. Won't turn back. And I won't turn back. Come on, church. And I won't turn back. And I won't turn back. And I won't turn back. The world behind, the cross before. And I won't turn back. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrows for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrows for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. We sing, praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord, I've been hands up. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. We sing, now I'm dancing on the grave that I once lived in. Come on, church, we sing, now I'm dancing on the grave that I once lived in. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once. We say, praise the Lord, I've been born again. Come on, let's give a big shout of praise. Hallelujah! Makakaupo na po kayo. At bago kayo umupo, teka lang. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Dahil we were born again and we praise Him. Yan po yung ng kanta. Maraming salamat, makakaupo na po tayo. Amen. Thank you, worship team, sa mga siglang sayaw na nagpapasigla sa aming espiritu. Okay. So, ayan, unti-unti ay dumadating na yung mga ibang mga kapatid. Alam ko, may kanya-kanya kayong mga upuan na nabili na, kaya minsan bakante pa, alam natin kung sino ang wala pa. Di ba? Kaya, ayun, okay. So, we are, anong date ba ngayon? January 26. Ilang araw na lang matatapos na po ang month ng January at 11 months na lang, Pasko na naman.
Pinasisigla ko talaga kayo. Maisip lang natin yung Pasko, tuwan-tuwa na tayo. And we know that we are still in the season of prayer and fasting. Naka-second week na po tayo sa prayer and fasting. And I pray na yung mga nag-commit, mag-fast, they are experiencing deeply God's presence. Dahil alam ko na talagang merong ginagawa ang Diyos sa ating pag-aayuno at pagdadasal. And in line with our fasting, isang announcement po, next week, starting Monday from January 27 until January 30, ay magkakaroon po ng cleansing. Ay, yung mga babae, alam nila yung cleansing. So, hindi facial po yun, kundi spiritual cleansing. Alam po natin yon. Yun po yung gagawin natin para po maisuko ulit natin yung ating mga anything na heaviness or mga nakakasakit sa atin within our hearts, within our soul. Pupunta po tayo ulit doon po yun sa Mabuhay starting Monday. Una po yung mga leaders, January 27 at 7 o'clock. Kami po yung unang mag-undergo ng cleansing. And then, from yung susunod na araw, 28, 29, and 30, I think, ay iba't ibang life group naman po ang naka-schedule. Kaya makikita po ninyo or makipag-coordinate po kayo sa inyong mga life group leaders for your schedule sa cleansing. Okay po ba doon? Alright, so tuloy-tuloy po yung announcement. Meron yung pong everyday prayer natin. At talaga pong nakaka-bless dahil hindi ko alam kung ilang taon na to since COVID. So I think magpo 4 years na po yung prayer every day and patuloy din po na ginagawa natin at marami pong nabibless. And salamat sa sa media, sa internet kasi hindi lang dito sa Switzerland ang nakakadalo doon sa prayer kundi marami pong mga taga-ibang bansa. So if you have friends who are around the globe na hindi nasa Switzerland, po pwede niyong ibigay yung link sa ating prayer every day. And isa pa pong announcement sa Friday is our revival. Ito po yung last Friday of the month, kaya magkakaroon po tayo ng revival. Evangelical din po ito, kaya pwede po tayong mag-invite sa mga, kung sino man yung gustong pumunta, welcome po sila. Ayan. Pagkatapos ng announcement, gusto ko pong batiin yung mga bagong mga bisita natin. Cecil, taga saan ka, Cecil, sa Pilipinas? Iloilo. Ala, Palangga. Palakpakan natin si Cecil. Maraming salamat, Cecil, sa iyong pagdalaw dito sa church. This is Geneva Christian Center. Wala po tayong ginagawa dito kundi mag-aral ng salita ng Diyos at matutong makipagrelasyon sa Panginoong Jesus dahil yon yung makakapag-rating sa atin sa ating pakikipag-ugnay sa Diyos through Jesus Christ. Okay, so thank you, Cecil. And sino pa po dito? I see, okay, isang magandang binibini or madam. Janica. Janica, taga saan ka sa atin? Oh, Nueva Ecija. Palakpakan natin si Janica. Welcome, Janica. Salamat sa iyong pag-attend. I hope this is not the first and last. At meron po tayong, you can sit down. Thank you so much. At meron po tayong mga binibigay na leaflets kung saan sinusulat po ninyo yung inyong mga details, kung yung mga coordinate pwede naming ma-coordinate kayo kung meron kaming mga events dito sa aming church. At saka, meron din po tayong mga papel where you can write your prayer request. At meron po tayong prayer box dito para sa gustong maglagay ng kanyang prayer request. Anybody more? Okay. Alright, so wala na po. Ayan. Meron pa? Parating pa. Oh, actually, meron kaming inaabangan yung mga sisters sa W12. Pero siguro na-delay. And salamat sa W1 sa kanilang pag-a-usher today. Naggagandahang W1. Palakpakan po natin sila. Even though wala ang kanilang nanay Cathy,
yung kanilang leader, ay nandoon nakikita natin yung kasiglahan sa kanila. Maraming salamat sa inyong mga buhay, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Okay, so, and then yung ating, meron pang isang, hindi ko lang ma-sure kung ano yung date ng ating EGR, pero alam ko naka-schedule na ito ng March. I cannot announce yet the date kasi I have to confirm kung yun na ba yung fix, but it's definitely March. Kaya yung mga gustong mag-EGR, pwede na po kayong magpasakalye sa inyong mga amo na, Madam, March, hindi ko lang alam kung anong araw, pero bigyan mo ako ng of something like that. Ano now, sister? 21, 22, 23. Ayun, March 21, 22, and 23. Confirm na yun, ano sis? Okay. So, sa ngayon pa lang, sabi ko nga, mag-end na yung January, February na, so papalapit na rin yung March, kaya kung po pwede na nating umpisahan yung pagpapaalam sa ating mga amo para maranasan na rin natin, especially doon sa hindi pa nakapag-EGR. Okay, any more announcements? And isa pa palang isang gusto kong, lagi ko nakakalimutan ito. Meron po ba dito na nag-church or matagal na rin dito sa GCC pero hindi pa siya belong sa isang life group? O lahat tayo may life group na? Parang meron na lahat. Naku, ini-encourage natin yung life group kasi doon po sa life group, yun po yung pinakamaliit na parte ng katawan ni Kristo. Kasi pag sinabi nating katawan ni Kristo, comprising of us, your body, hands, yung yung ating mga organs. And then, each organ has cells. Kaya noon tinawag yung life group na cell group. Kasi yun yung pinaka-smallest body ng katawan ni Kristo. At ina-encourage din natin ang lahat, kung sino man ang wala pang life group, na sumama sa life group dito sa church. Meron po tayong 12 women's life group at 4 men's group. Kaya meron po kayong paglalagyan. Marami pong life group ang church. Alright? So, I think that's all for our announcement. Okay, so dito na po tayo sa ating prayer box. Ito pong ginagawa natin about these 2 boxes. Yes, tumayo po tayo. Maraming salamat. Na-acknowledge natin yung presence ni Lord. Kaya tuwing tayo nagpipray, tuwing tayo sumasamba sa Kanya, talagang tayo tumatayo. Masasabi natin na ito po ay hindi lang routine, Sunday routine, yung tayo nagpipray dito. Ginagawa natin ito because we are interceding. Ini-intercede natin, we are intercessory prayer warriors para sa mga request na to. And aside from na makamtan natin yung kasagutan ng ating mga request, merong isang pinaka-importanteng reason kung bakit natin ginagawa ito. Hindi lang every Sunday. It's to increase our faith. Kasi praying is also growing in faith. Hindi lang po tayo nagpipray for our request. Kasi alam natin, ang Diyos, alam niyang kung kailan niya ibibigay at alam niya yung pangangailangan natin. But the more we pray, but the more we seek Him, the more we cry on Him. Di ba ganun tayo? Manumalit pa tayo, umiiyak tayo sa ating mga magulang para makuha natin yung puso nila. So yun ang Diyos. Hindi naman natin sinusuhulan ng luha ang ating Diyos para ibigay yung ano niya. Pero nakikita niya yung pagpapagal natin na maghintay para sa kasagutan ng kanyang mga blessing. But we believe, at kahit matagal, we believe in His Word. Kaya ulit ginagawa natin. God commanded us to pray for nothing. Kaya let's pray. Yes, hallelujah, God. Makapangyarihang Diyos, Lord, muli narito po kami para itaas ang mga pangangailangan ng mga anak mo. Unahin namin, Panginoon, yung mga spiritual needs namin. For those, oh God, na merong mga problema, mga emotional pain, or mga kung ano man na nakakabagabag sa kanilang mga isipan, yung kanilang panghihina, Panginoon, yung pananampalatayang nanghihina. Lord,
we leave this to you. Alam ko, Panginoon, marami ang mga ganitong naranasan. Kaya salamat po, Panginoon, na ikaw yung Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ginagamot mo ang lahat ng mga taong lumalapit sa iyo. So Lord, sa mga may mga emotional problems or mga psychological problems, Panginoon, na maaring nagiging sagabal sa kanilang paglakad, samahan mo po sila, pagalingin mo po sila. And Lord, we know that lahat ng mga provisions, maging ito man ay bahay, trabaho, financial, or lahat ng mga documents na nakasulat dito, you already provided this, Panginoon, dahil you yourself is a provision. Binigay mo na yung anak mo, kaya wala na kaming mahihiling pang iba. Kaya ang kailangan mo lang, magtiwala kami. Kumapit kami sa mga salita mo. Manampalataya kami. Because without faith, we will never please you. Kaya Lord, maraming salamat. Salamat po na kami po ay narito na handang maghintay. Nananalig po kami sa pagkilos mo. Kaya Lord, maraming salamat sa mga panalangin na to. Alam namin na sa iyong trono na ang mga to. Nakita mo na sinasagot mo or sasagutin mo na, Lord. Kaya salamat sa iyong kasagutan. Maging sa mga sinagot mo na, Lord, na panalangin, magamit ito para lalong maihayag ang kapangyarihan mo sa iyong kingdom. Lord, we give you praises, we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga po dun sa Psalm 133:1. Di ko lang alam kung na-quote po dun ng media. Sabay-sabay po natin basahin. Hindi nasulat. So ang sabi po dun sa Psalm 133:1, how wonderful and pleasant it is when brothers and sisters live together in harmony. Naniniwala po ba tayo doon, church? Ang ibig sabihin daw is napaka-ganda, how wonderful and pleasant it is pagkasama mo ang kapatid mong lalaki at babae na nag-worship or na nagbumuhay ng harmoniously. At lalong-lalo na sumasamba sa Panginoon. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Naniniwala po ba tayo doon? Wala na nga po kong boses baka... So, sabihin nyo nga po sa kapatid nyo, sa katabi nyo, masaya ako at nandito ka. Yung masaya naman, I'm so happy to see you. Welcome to the church. We are here to worship the Lion of Judah. Amen? Are we ready to worship Jesus? Jesus, we worship your name, Jesus. God of Jacob, great I am, King of ages, Son of man, voice of many waters, Song of heaven's throne, louder than the thunder, make your glory known. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Come on, we declare. Let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. 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 Pride of Zion. Prophet spoke, I'm Messiah, flesh and bone. You alone are worthy to open up the scroll. Like a lamb you suffered, but the lion has a hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Hail, hail,
prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the Way of the Lord. Oh, valley, be raised up. Oh, mountains, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountains, be made low. Oh, valley, be Raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, come on. Make your best roar for Jesus. Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Come on, just roar for Jesus. Let the lion Oh, mountain, be raised up. Oh, oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountain, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountains, be made low. Oh, valley, be raised up. Oh, mountains, be made low. Hindi po ako masyado maka-roar, pero we will roar for Jesus. Amen? So since fresh fire po yung theme natin this year, we're gonna sing a song for Jesus about fresh fire. Amen? Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. Oh, I'm gonna burn for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. Oh, I'm gonna burn for you. We sing, so come and consume me. My heart is ready. God, if I burn for you. With no hesitation, without reservation. God, if I burn for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. Oh, I'm gonna burn for
me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. Oh, I'm gonna burn for you. Each breath that I'm breathing, each moment I'm giving. God, if I live for you. I live your presence, you're my obsession. God, if I live for you. God, if I live, God, if I live for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. I'm gonna burn for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. I want what you desire. Oh, I'm gonna burn for you. We sing. So light a match, let it go, set ablaze, uncontrolled. I want that fire. I want that fire. So light a match, let it go, set ablaze, uncontrolled. I want that fire. I want that. Light a fire, light a match, so light a match, let it go. I want that fire. Light a match, so light a match. Let it go, set ablaze, uncontrolled. I want that fire. I want that fire. Light a match, so light a match. Let it go, set ablaze, uncontrolled. Sing I want. Sing, I want that fire. I want that fire. I want that fire. I want that. Sing, I want that fire. Give me a fresh, fresh fire. Give me a fresh, fresh fire. To desire. Give me a fresh, give me a fresh. Oh, I'm gonna burn for you. Give me a fresh. Give me a fresh, fresh fire. Oh, I'm gonna burn for you. Give me a fresh, fresh fire. Give me. So light a match, let it go, uncontrolled. I want that fire. I want that fire. So light a match, So let it match, let it go, set ablaze. uncontrolled. I want that fire. I want that fire. Give me
me a fresh, fresh fire. Fresh, fresh fire. I want what you desire. I'm gonna burn for you. Give me Fresh, fresh fire. Fresh, fresh fire. What you desire. Oh, I'm gonna burn for you. Just wanna, sino po ba nakatanggap ng fresh fire ngayong oras na to? Amen. Kahit wala po tayong boses, lalo na ako walang boses, pasensya na po. But we have received fresh fire. Amen. And we're gonna end with a praise song. Amen. Sino po ba excited dito na maranasan pa more in a joyful way or in a worship way ang Panginoon? Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Come on, church. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Oh, I've got a river, living water, a fountain, never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells, stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're gonna jump, amen. We're gonna jump, hey. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. I've got a river, living water, a fountain, never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, we will never be denied. Hey! 'Cause we're stirring up deep, deep wells, stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. We're gonna stop. Stirring up deep, deep wells, stirring up. We're gonna jump. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, calling. Are you ready, church? Hey.
We're gonna go to the left. Everyone goes to the left. Amen. If he goes to the left, then we go to the left. And if he goes to the right, then we're gonna jump. We go jump, 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 jump in the river. jump, jump. Jump, jump, everybody. And if he goes to the left, Then we go to the left. and if he goes to the right, we're gonna We dance. go dance, 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 dance in the rain. We're gonna dance, dance. Dance, dance. Everybody, and if he goes to the left, then we go to the left, and if he goes to the right, we're gonna jump, We go jump, 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 jump in the river, jump, jump. jump, jump, everybody, and if he goes to the left, Then we go to the left. and if he goes to the we're right. gonna Then we go- shout, We're gonna shout, 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 shout. Shout, shout. let's worship him, Jesus. Come on, we shout, Jesus, 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 Jesus. Jesus. Sing. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Are you ready, church? We're gonna dance in the river. And if he goes to the left, then we go to the left. If it goes to We're the gonna right, jump, then amen? it goes to the right. We're gonna jump, 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 jump in the higher. jump, 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 jump. Everybody, and if he goes to the left, then we go to the left. If it goes to the right, then we go Si to Jiniel kaya yun. We're gonna dance, 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 dance in the river. dance, dance. Dance, dance, everybody, and if he Goes to the left, then he goes to the left. And if he goes to the right, then we goes to we're the gonna jump jump, 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 in the river. jump, jump, jump. Everybody, and if he goes to the left, Then we goes to the left, and if he goes to the right, then he goes to the right. we're gonna shout. Come on, jump, 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 jump. We shout, Jesus, 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 Jesus. Come on, let's give a big shout of praise. Good afternoon mga kapatid. Happy bang lahat? Yes. Okay, so makakaupo na tayo. Alam ko na excited ang bawat isa at ako rin po ay masayang masaya. I'm happy, honored, and humbled to stand before you. At sa ngayon po ay hindi natin kasama ang ating mahal na pastor, Pastor John, pero in behalf of Pastor Larry Manuel, yung senior pastor natin, at saka ang ating pastor, who is in mission, silang family. Hindi natin sila kasama ngayon, kaya sa ngayon ay ako ang magsasalita para sa makakasama nyo para sa Word of God. At ang ating pag-aralan mga kapatid ay tungkol sa tema ng taon na ito ng buong Great Awakening Church. At ito ay tungkol sa first fire. Pero ang title ng ating pag-aralan ay yung Igniting a Fresh Fire.
So, yan, igniting a fresh fire. Ibig sabihin, paano paglagablabin yung panibagong init. Pero mamaya lalo nating maintindihan ito. Dahil fire, igniting, mamaya lilinaw ito mga kapatid. Kaya ngayon ay basahin natin yung text natin. Ang sabi dito, sa Acts 1:8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the world." Earth. So makita natin na yung Book of Acts is a fantastic book. Napakahalaga ito mga kapatid dahil dito makikita yung kung paano tayo ma-challenge yung ating panlalamig o yung mga nanlalamig. Alam ko dito hindi pa nanlalamig naman. Pero kailangan mapanatili yung init. Pero marami ang nanlalamig na church ngayon kaya siguro nakita as we begin the year 2025, magsimula tayo na merong fire sa ating mga puso. Amen? So dito natin makikita, it presents a compelling narratives. Maraming mga kwento dito, makikita natin kung paano ma-ignite at ma-maintain yung fire, yung fresh fire na sa church natin sa ngayon. At ang susi ay matatagpuan sa ating binasa kanina. So, bago natin pagpatuloy ay nais kong manalangin. Heavenly Father, once again, open our eyes to the wonderful truth out of your word and help us not just to be hearers of your word, but be doers also that we may grow thereby and bring forth of righteousness in our life. We thank you, Jesus. In your name we pray. Amen. Meron akong kwento, bago niyo ako tulugan. Dahil siguro yung kwento ko ay hindi na makarelate yung iba, lalo yung mga kabataan. Pero nung panahon namin, uso yung piyesta sa mga baryo. Uso yun, di ba? May sayawan pa, tapos nagbebenta ng baluta, merong sayawan, tapos nagbebenta ng mga alak pa, tsaka pulutan, tapos may bidding, ganon. To generate funds, At kung sino yung pinakamataas ang koleksyon na benta, siya yung muse, mga babae ito na ano. So, ang kwento dito ay ginagawa yun taon-taon noon. Pero, yung mayor ng isang bayan ay tinawag siya para siya ang guest speaker. Siya yung maglalagay ng corona kasi coronation night ito. Barrio Fiesta, kumbaga. Siya ay hindi mataas ang pinag-aralan kasi ganun nung araw eh. Kahit na high school finish, ay pwede nang maging mayor, kapitan o ano. So, ganun. Na siya ay hindi mataas ang pinag-aralan pero respected. May leadership quality siya at alam niyang ginagawa niya, hinahangaan siya. Kaya nung gabi na tinawag siya, coronation night, ay nagbigay siya ng speech. At ganito ang sinabi niya. Ladies and gentlemen, I am here to coronation the muse. Even the road that is powdered, I do not hesitation to went here. In fact, my son is graduation today. So I invitation you all to eat my house. I killed all my chicken, boys and girls. And I invitation you, and I prepared food delicious, especially Chinese diseases. Thank you for clapping me. Ano ang moral lesson dito, mga kapatid? Katulad nung sabi ko, he is well respected, effective siya sa kanyang leadership. So makita natin dito na ganun din ang Panginoon. Ang mga pinili niya ng mga disipulo ay hindi yung mga nag-aral sa mga matataas na
sa mga Pariseo, Saduceo, mga ano nun. Hindi. They are just mere businessman o fisherman, ganun. Dahil yan ang pinaka na business nung araw. Pero fisherman, hindi sila yung mga kinikilala. So, ang moral lesson dito, mga kapatid, kung tamang puso natin, kahit tayo nagtatrabaho lang dito, gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? So, yun mga kapatid. At isa pa na nais kong makita natin, yung sa Book of Acts is the last recorded word of Jesus Christ. Dito natin makikita yung last word of the Lord Jesus Christ. At ito yung masusupplement yung kanyang Great Commission sa Matthew 28, 18 to 20, di ba? Akala natin siguro ang unang command niya sa Great Commission ay go. Oh. Makita natin, una sinabi niya, come, follow me. At ang susunod, sinabi niya gusto ko wag nating mamiss ito. Bakit niya sinabi itong, you will receive power? Dito sa Acts 1:4. Dito sa Acts 1:4, basahin ko Pakinggan nyo na lang, magsulat kayo kung gusto ninyo. Pero gusto ko maintindihan natin ito. Bakit nasabi niya ito? Ano ba itong sinabi niya dito? Bago yon, sinabi niya dito na sa 1:4, sabi niya dito, and being assembled together with his disciple, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait. Wait. Ang naunang sinabi niya, wait, bago go. Bakit kailangan mag-wait muna? Wait for the promise of the Father, which He said, you will have heard from me. Kasi sinabi niya sa Luke 24:49 na darating yung ipinangako ng Ama, kaya huwag kayong alis, doon muna kayo sa Jerusalem. Gusto ko makita natin dito dahil yun ang susi mga kapatid. Yung main verse natin, bago niya sinabi na you will receive power dahil natanggap nila yung power dahil nag-antay sila. Nag-antay sila. So yan ang isa na makita natin mga kapatid. Marami ang humahayo pero hindi muna nag-intay. Nung tumutugon sila sa pagtawag ng Panginoon ay umalis na sila kagad with the desire, gusto maglingkod. Pero kung hindi natin masunod yung sinabi ng Panginoon, kaya maraming mga churches nagsasara, hindi na nagpapatuloy. Dahil hindi nila nakita na mag-wait ka pa lang muna so that you will be endued with power from on high. Yung anointing, yung fresh fire. So yun ang isang makita natin dito mga kapatid. At yung sa teka, may ano rin ako pa rin. Hindi ako titingin-tingin doon, ano? Okay, sa Acts 2:14. So ito yung nangyari. Nung nag-antay sila, 120 ang nag-antay. Sila yung mga disipulo na nag-antay. At sa Acts 2:14, when the day of Pentecost had fully come, they all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven, and the rushing mighty wind, and it filled the whole house they were sitting. Then there appeared to them divided tongues, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So mga kapatid, gusto ko na makita natin dito na itong nangyari dito ay yung sinabi ng Father God na mangyayari sa Joel 2:28.
sa Joel 2:28. Ito yung nangyari. Ito yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Kasi sabi niya pakinggan nyo na lang, sa Acts 1:5, For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So, ibig sabihin, si John the Baptist, nagbaptize siya for repentance sa pamamagitan ng tubig. Pero ang Panginoong Hesus, pangako ng Diyos, magbabaptize siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, iba yung receiving ng Holy Spirit, iba yung baptism. Kasi sa John 20:21, ibinigay na sa mga disipulo niya, sinabi niya, peace be with you, sa John 20:21, peace be with you, receive the Holy Spirit. So tinanggap na nila, pero dito pinangako na you will receive power. Ito yung power na ipinangako ng Okay. So nakita natin yung kapangyarihan ng ng Panginoon na nangyari dito. Fresh fire requires unity in the spirit. Ibig sabihin, yung kailangan ng pagkakaisa. Katulad nung kinanta natin kanina, di ba, yung Psalm 133, napakaligaya at kaaya-aya sa ating pangmasid, ang nagkakaisa at sama-samang magkakapatid, sabi niya. So yung presence ng Panginoon, nakakakilos siya kung nagkakaisa tayo. Kaya sinabi niya, the Holy Spirit will be with you and in you. With you sa lahat, corporately, at in you individually. Alam nyo, yan ang maganda. Gusto ko mag-pause at sabihin sa atin mga pati paalala na sa New Testament, yung tinatawag na last days, ang sabi niya kasi sa Joel 2:28, sabi niya, it shall come to pass in the last days. Last days, ibig sabihin, nung na-resurrect na ang Panginoon, umakyat na sa langit, mula noon, last days na. Yun namang year of the Lord, Anno Domini, nung nasa ibabaw ang Panginoon, nung lumakad siya. Yung day of the Lord, ito naman yung judgment. So, ko lang maintindihan, kasi sabi niya, it shall come to pass in the last days. We are now in the last days. So makita natin mga kapatid. Kasi kaya gusto kong i-emphasize ito dahil napapansin ko, we are in the last days. The Holy Spirit is the one moving our midst. Pero yung iba, doon sila pumupunta sa Old Testament. Sa Old Testament, ang Holy Spirit hindi naninirahan sa tao. Ang sabi niya, and the Spirit of God comes upon Samson, upon Abraham. Kung sino yung ginamit niya, Moises. So, pagka merong gusto ng Panginoon, ng Diyos naman na gagawin, yung Holy Spirit papadala niya. Tapos alisin din. Pero sa panahon natin ngayon mga kapatid, ang Holy Spirit naninirahan na sa mananampalataya. Yan ang benefit na meron tayo ngayon. Yan ang kailangan mapanatili natin na meron tayo para manatili yung fire sa atin. At isa pa, okay, tutuloy natin mamaya. Pero gusto ko makita natin yung benefit sa panahon natin, yung plano ng Panginoon, yung New Covenant na meron tayo. Mapalad nga tayo, meron tayong New Testament. Yung mga disipulong ito, wala pa. Wala pa. Ngayon, binabasa na natin. Kaya naman tayo naiisahan ng kaaway dahil hindi natin alam. Yung ignorance natin minsan doon lang tayo nadadaan. Kaya gusto ko madagdagan natin ang kaalaman natin para yung fire, masunod natin yung vision ng church ngayon na mapanatili natin yung fire at ito ang binigay ng Diyos, you shall receive power. Ito ang kailangan natin. Amen? Okay. So, yung sinabi kanina, kailangan ang unity sa bawat isa. Nagkakaisa sila. At saka sa Philippians, sabi niya dito, make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of mind. Ibig sabihin, like-minded.
Kaya meron akong sinasabi sa mga kasama ko sa kalalakihan, makialam, makisama, makibagay. Tandaan natin yan, sabi. So, wino-work out pa namin. Hindi ko sinasabing. So, ibig sabihin dito mga kapatid, having the same love. Pag sinabing love, I hope na ngayon maintindihan natin na ang sinasabi niyang love, ito yung agape love. Sacrificial love. Hindi yung ibang love. Meron yung brotherly love, meron yung romantic love, meron yung love ng mother sa kanyang anak, mahal niya yung anak ng iba, hindi. Ito yung pag-ibig, agape love ng Panginoon, nagsakripisyo, at ito yung hindi nakabase sa feeling. Yan ang intindihan natin. Kung magkaroon tayo ng mga gano'ng kaisipan, pag-ibig na sinasabi, at being one in spirit, pag sinabing small s, ibig sabihin din nun, mga kapatid, attitude. Yung attitude natin, iisa yung attitude natin. Hindi iba-iba. And of one mind, iisa. Kaya nga, hindi pwede yun kung hindi wala yung Holy Spirit. Kaya maintindihan natin, mga kapatid, na yung power para makipag-unite, magkaroon ng love, sacrificial love, ay sa Holy Spirit lamang. Okay, so ang sunod, unity in prayer. Okay, so yung mga early church prayed together fervently, creating an atmosphere of God's presence to manifest. So ibig sabihin, yung panalangin nila, bukod sa nanalangin sila na nagkakaisa, yung marubrub, ibig sabihin talagang napupurify. Kasi minsan, alam nyo, pag lumalapit tayo sa panalangin, hindi nasasagot, pwedeng manghina tayo, pero doon napupurify yung desire natin kung hindi pa nasasagot. Gusto ba natin talaga? Gusto natin ay parang vending machine na hinulugan mo lang ng coins, lalabas na. No, doon tayo sinusubok din, tumataas yung level ng faith natin kung minsan. Kaya nararanasan natin lahat yun. Okay, so unity in prayer. And they all joined together constantly in prayer along with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Okay, so may mga kapatid ng Panginoon na. Okay, so prayer unites hearts and invites the Holy Spirit to work among the people. So ibig sabihin, mga kapatid, nakita natin yung prayer. Alam nyo, ilan tayo? Minsan umabot tayo ng 200. Pero pinakamaliit na grupo natin sa Mabuhay, 15, 20. Well, naintindihan ko yung iba-ibang sitwasyon, malayo, malamig, kung minsan nag-iingat din tayo sa kalusugan, maraming inuubo, kumakahol. Pero mga kapatid, I pray makita natin na mapanatili natin yung apoy na gusto natin na marating para, alam nyo ba kung bakit tayo dapat maging maapoy? Dahil marami ang nananalangin sa Diyos, nangangailangan sa Diyos. Ay, ang Diyos hindi bababa. Kikilos siya sa atin, sumasagot siya sa pamamagitan natin. Kaya gusto niya magmahalan tayo para mangyari yung gusto ng Panginoon. Okay, ito ang example. Si Moises, di ba? Si Moises ay sinabi niya na narinig ng Diyos yung daing, yung cry, yung panalangin ng mga Israelites. Nakarating sa Diyos Ama. Kaya si Moises, alam niya na mahal niya ang mga Israelites. Kasi pwede na siya maging hari ng Ehipto. Pero hindi niya inalintana yun, mas gusto na niya mag-suffer kasama yung kanyang mga kapatid. Alam din ng Diyos yun. Ang problema kay Moises, mahal niya mga Israelites, pero
ginawa niya yung sa lakas niya, yung power niya. Kaya nakapatay siya. Hindi siya nag-intay doon sa kung paano kumilos ang Panginoon. Kaya mga kapatid, pero alam niya yon na merong desire si Moises na tulungan ng kanyang mamamayan. Pero ginawa niya sa sarili niya. Kaya sabi niya, anong na-violate niya yon? Not by might, nor by power, but my spirit. Pero kumilos din ng Panginoon. Tignan ninyo, sinagot ng Diyos yung panalangin ng mga Israelites, kinausap niya si Joseph. Si Moises. Kaya ganun din tayo. Maraming may nanalangin din sa mga pamilya natin. Tapos, gusto ng Panginoon tayo ang kumilos. Tayo andito na. Kaya ako personally, nung nalaman ng kapatid ko, nasa Hawaii siya ngayon at ako ay nag-surrender na rin sa Panginoon. Alam na rin niya yung mga kabulastugan ko noon, mga kalokohan ko noon. Salamat. Nasagot na rin ang panalangin ko, sabi niya. So mga kapatid, marami tayong mga Jerusalem yung family natin, yung mga Judah and Samaria, ito yung mga kakilala, kamag-anak ko, yung mga kaibigan natin, at saka yung to the end of, yung mga namimit natin, pag tayo nasa sasakyan, tayo ay nasa trabaho, sila yung mga na inilalagay ng Diyos sa paanan natin, na abutin natin. Pakita natin mga kapatid, alam nyo ba nung tinawag si Moises, 80 years old na. Kaya yung wala pang 80 years old dyan, may pag-asa pa tayo. Diba? 40 years siya sa palasyo, 40 years siya sa ilang. Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon dahil nag-respond siya. At naranasan niya ang Panginoon. Para lang siyang nagkikipag-usap. Sabi nga ng salita ng Diyos, He made known His ways to Moses, His acts to the children of Israel. Nakikita na lang ng mga Israelites yung pagkilos ng Diyos, pero si Moises, alam niya yung pamamaraan ng Diyos. Ganun siya kalapit. Kasi tumugon siya. Kaya kung tayo tutugon din mga kapatid, magugulat na lang tayo. Amen? Okay. Unity and prayer. So, saan na tayo? Unity breaks barrier. The disciples overcame personal differences to come together in unity. Unity requires forgiveness and focus on Christ. Ibig sabihin mga kapatid, pagka kumilos ang Holy Spirit sa atin, bukod sa nagbibigay siya ng gift, nagpo-produce din yung relasyon natin sa Kanya ng fruit of the Holy Spirit. Ano ba yung mga fruit of the Holy Spirit? Kaya nangyari ito sa sinabi niya. Na nagkaroon siya ng unity, nagkaroon ng humility, forgiveness. Dahil yung itinuturo ng Panginoon, di ba? Love your enemy. Ito pa pakinggan niyo mga kapatid. Forgiveness ay napakalaking issue sa atin. Pero ito ay napakalagang maintindihan din, forgiveness. Pagpapatawad. Bakit? Kasi sabi niya, if you do not forgive your brother, neither will your Father in heaven will forgive you. Malinaw sa kanya. Kaya sabi nga, marami ang namatay sa sakit, pumunta sa langit. Marami ang gumaling, pero hindi napunta sa langit kung mayroong unforgiveness. Kaya mga kapatid, desisyon natin lahat yan. Yung unforgiveness, lahat yan. At yan ay bunga ng Holy Spirit. Yan ang magpapakita gaano na tayo kalalim sa Holy Spirit. Look, pakinggan nyo, ito'y hindi para sa inyo lang. Sa akin din ito. Matanda na ako, matagal na rin ako sa Panginoon, pero under construction pa rin ako. Kaya ito'y para sa atin lahat. Okay? So, ibig sabihin na
yung Holy Spirit break the yoke of the enemy. Kaya nga kung hindi natin isa pamuhay yung salita ng Diyos, doon tayo nadadaya ng kaaway. Di ba sabi niya sa Hosea 4:6? Yung mga mensuan, alam nila yun eh. My people are destroyed for lack of knowledge, sabi niya sa Hosea 4:6. Kaya napapahamak ang aking bayan dahil kawalan ng kaalaman. Kaya ngayon ang ating Pastor Lali, gusto niya na magkaroon tayo ng Bible reading. Bible reading. Importante yung Bible reading dahil ito ay armas natin. Ito, alam niyo ba kung ang example natin ng Panginoon, nung tinukso siya ng Panginoon, anong ginamit niya? Ano yung sinabi niya? Sulat sa Tagalog. It is written, sabi niya. Kaya napakahalaga na we are rooted. Kaya nga kung minsan, are you ready? No, are you rooted? Dahil kung hindi ka rooted sa Word of God, you are not ready. Kaya napakahalaga yun mga batid. Kaya ini-encourage ko minsan may mga nakakasalubong. I-memorize mo yung 66 books ha. Bakit kaya? Alam mo yung mga grade 1, mga ano, alam ba nila bakit pinamemorize mo yung ABC? 1, 2, 3? No. Pero sumunod sila. Kaya nung dumating silang grade 2, grade 3, marunong na sila mag-add, mag-subtract, mag-ano. Kaya, maganda mga kapatid na gawin natin lahat yun, forgiveness, focus on Christ. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya, dapat nakapokus tayo, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone, the new has come. Transformation. That only happens kung tayo ay nasa Panginoon. Amen? Okay, so ang susunod na ngayon ay fresh fire brings supernatural manifestation. Okay, so sabi dito sa Acts 2:2-3, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing wind, a mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. I hope na, wow. Alam nyo kung magbabasa tayo ng Biblia at hindi tayo oh, wow. Dapat ganun ang reaksyon natin pagka nagbabasa tayo. Biro mo, yung Holy Spirit napunta sa kanila. It's one sa kanila. Noon, pakinggan ninyo, mapalad tayo ngayon kasi noon, nung dumating ang Panginoong Hesus, akala nyo siguro, mabuti pa noon, nakasama nila ang Panginoong Hesus. No, mapalad ang mga naniniwala na hindi ako nakita, pero naniwala pa rin. Isa pa, ang Panginoong Hesus noon, andun lang siya sa Jerusalem o sa Israel. Pero ngayon, siya sa pamamagitan ng Holy Spirit, nasa iyo, nasa akin, nasa Pilipinas, kahit saan. Diba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Alam niyo mga batid, yan ang meron tayo sa New Testament. Noong araw, hindi matawag na God. Bawal yung sabihin mo God, ang blasphemy yun. Nagkakasal yung mga salitang, yung mga ganon. Pero nung mating ang Panginoong Yesus, ibinagkita yung bagong relasyon natin sa Kanya. I go to my Father and your Father. Sabi pa na, tell to my brother. Yan ang pinakamataas na relasyon na meron tayo. Yung tawagin tayo ng Panginoon ng brother. Hindi yung bishop, reverend. No. Biro mo yung brother ka ng Panginoon. Kaya nga tayo, magkakapatid din tayo. Tignan ninyo ang nangyari. Sa Old Testament, meron silang kongregasyon, pero wala silang relasyon katulad sa New Testament. Ang gusto ng Panginoon, isang family. Kaya di ba sinasabi, we are family of God. We are the body of Christ. Yan ang meron na dapat makita natin mga kapatid. Kaya minsan ako, pumupunta sila sa Old Testament, kaya tuloy, ano ang pangako sa Old Testament? Hindi ko sinasabing baliwala ang Old Testament. Importante para maunawaan natin ang New Testament, ano ang mga nangyayari sa New Testament,
makita natin yung type kung ano ang meaning sa Old Testament. Pero noon, ano ang pangako sa Old Testament? Sa Deuteronomy 28, curse, blessing and cursing. Ang pangako sa kanila, promised land, field of milk and honey. Anong pangako niya sa atin sa New Testament? Ang pangako niya sa atin ay land of promise. Hindi lang dito, sa langit pa. Kasi ang tao, hindi lang ipinanganak na physical, merong spirit. Nabuhay na nga. Kaya kailangan ito ay mabuhay at maging handa tayo dahil nabuhay ng spirit natin. Ibig sabihin yung spirito, ito yung sensitibo sa spirito ng Diyos. Kaya kung paano si Adam nun nakikipag-usap lang parang katabi niya, ganun din dapat meron tayo. Pero hindi ganun kadali. Kaya nga meron tayong church to equip, to edify. Alam niyo ang ibig sabihin ng edify? Sa Espanyol, edificio, building. Para ma-build yung ating pananampalataya, ma-build yung relasyon natin, ma-build yung ating relasyon sa bawat isa sa Panginoon. At yung fire ng anointing ng Panginoon ay mananatili. Amen? Ay makita natin yung meron tayo new covenant, sabi niya. This is the blood of the new covenant. Sabi niya, di ba tayo nagkukumunyon? Take this. This is the blood of the new covenant. Noon, ito pa. Sa Old Testament, di ba sabi niya, Psalm 32, blessed are those whose sin is covered. Natatakpan lang ang kasalanan noon. Pero sa Panginoon, yung dugo niya nawawas at na. Nalilinis niya. Posible nang malinis. Pero hindi automatic. We have to do our part para malinis. Amen? Okay, so ang sabi diyan, fresh fire brings supernatural manifestation. So ito nakita natin. Tapos, dito sabi, God's power is evident. The sound of the wind and the appearance of fire symbolizes powerful presence. Sound of the wind. Hindi nila nakikita pero parang yung sound at siguro kung sa labas may dahon gumagalaw pero yung hangin o yung Holy Spirit, hindi nakikita. Pero ibig sabihin, may power na kumikilo. So, akala tuloy ng iba, yung Holy Spirit ay just a active force of God, yung bang power lang. Pero no, kapag-aral natin, hindi natin matalakay lahat, pero ang Holy Spirit is a person. Ibig sabihin, kumilos siya rito at nakita yung kapangyarihan niya, God's power. God's fire, kumbaga. So, maintindihan natin pag sinabing power, fire. At dito rin sa Lazarus raised from the dead. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. Tignan niyo ang Panginoon, 3 days na buhay siya, di ba? At saka Israel, naniniwala sila na ang 3 days pwedeng mabuhay pa. Hindi pa umakyat, kumbaga. Kaya, dinelay ng Panginoon, tiniyak na naabutin ng 4 days para maniwala sila. Ito yung miracle na ipakita niya kung sino siya. Mga miracle na ito ipakita niya kung sino siya. Na sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng kalooban ng Ama, yung power galing sa Ama, saka yung Holy Spirit, kaya niyang buhayin. Kaya sabi niya, I am the resurrection and the life. Diba? I hope tumataas yung faith natin, makita natin na ipinakita niya yung kapangyarihan ng Panginoong Yesus, kaya yung pangako niya na i-resurrect din tayo. Ang hawakan natin, mga kapatid. So personal encounter with God. The tongues of fire rested on each individual, symbolizing personal experience with the Holy Spirit. The tongues of fire rested on each individual. Ibig sabihin, hindi bilang grupo, kundi individually. Kaya ibig sabihin, kailangan magkaroon tayo ng personal. Hindi ko pwedeng gawin para sa inyo, hindi nyo pwedeng gawin para sa akin. Ibig sabihin, mga kapatid.
personal na relasyon. So, I will pour out my spirit on all people. Ito yung pangako niya. Ito yung nangyari sa New Testament sa, yung sabi niya, last days, sa panahon natin ngayon. Kaya avail natin ang ating sarili at mararanasan natin. I will pour out my spirit on all people. Ito yung pangako niya sa Joel 2:28 na nangyari dito. Baptism ito. Itong nangyari ito. Look, bago ko makalimutan, baptism of the Holy Spirit. Kaya yung hindi pa nag-EGR, mga patid, nais kong i-encourage kayo na sumama kayo sa EGR, Encounter God Retreat. Kasi merong pagtuturo kung paano may handa ang sarili, kaisipan natin, maunawaan natin paano may encounter ang Diyos. Paano tayo magiging handa. Pagkatapos doon sa pupuntahan sa EGR, ay natuturuan din tayo na kung itinuturo rin, yung mararanasan natin yung baptism of the Holy Spirit. Kasi pwedeng ang tao meron ng Holy Spirit sa kanya pero walang power. Parang tubig lang na parang yung bang bukal lang. Pero itong Holy Spirit, ito yung power, ito yung rushing water, yung talagang rumaragas ang tubig. Okay, so yan ang ibig sabihin. Kaya kailangan personal ito at ang layunin nito ay matransform tayo through the Holy Spirit. The fire transform ordinary people into bold witnesses. So ibig sabihin mga kapatid, alam ko kung minsan ay takot tayo, anong mag-evangelize, minsan ayaw natin, ang madaling sabihin, halika, punta ka sa church. No, kaya itinuturo namin na noon pinag-aralan namin, kung gusto natin mag-evangelize, magipagrelasyon muna. Kumusta sister? Saan ka sa atin? Saan ka sa Pilipinas? Kumusta yung family mo? Kumusta ang trabaho? Pag nagkapalitan na kayo ng telepono, ng number ng telepono, hindi yung telepono, yung telephone number, evangelism na yon. Kaya, mga patid, gawin natin, may mga paraan, magipagrelasyon muna. Bago, saan ka naman pagkalinggo? Diyan, nag-attend ako sa GCC. Ikaw, saan naman? Saan ka pag may birthday doon, nag-inom. Siya, wag mong sasabihin na, at saka pag halimbawa, alam mo ba, ako'y gay. Sinabing ka, ulala, wag ganon. Wag tayo magre-react ng ganon. Ang Panginoon ay, salamat inamin mo, pero ang Panginoon ay lahat ng pasyon natin may solusyon sa Kanya. Mga kapatid, pag-aralan natin. Mapag-aralan. Amen. Okay. Andiyan pa ba kayo? So, makita natin sa yung testimony ni Pastor Jonathan. Ayan, kita ninyo, siga. Galing. Siguro sa nakikita natin, hindi ko na kailangan ipaliwanag. Alam nyo ba si Pastor Jonathan, mahal na mahal natin dito sa Geneva, lalo na yung mga nakasama niya noon. Pumupunta rin siya dito noon. At nakita namin, witness kami kung paano siya binago compared dun sa kinukwento niya kung ano siya noon. At siya ngayon nasa Vienna, siya ngayon ang kasama ni Pastor Larry. Kaya ngayon, on fire siya lagi. Ayan, ganun siya dati. Explain ko pa ba? Ibig sabihin, ganun din naman tayo lahat Iba-iba lang. Iba-iba lang. Kaya totoo yung sabi niya, for all have sinned and fall short to the glory of God. Maring hindi ka na ginawa ng iba, nangalo niya, nagnakaw, pumatayo, pero lahat tayo hindi perpekto.
Kaya mag-aral tayo mga kapatid, equip ourselves, at yung fire of God mananatili. I hope, ipagpatuloy natin bago tayo pagsarahan. Wow! Ibig sabihin, bilisan mo. Okay, tapos na tayo. Okay, so ito, fresh fire power service, and they were all filled with the Holy Spirit and begin to speak with other tongue as the Spirit gave them utterance. So yung speaking in tongues, mga kapatid, ito ay ibinibigay, ito yung gift na ibibigay sa mga new believer. Kasi napapalitan pati yung mga salita natin. Ito yung salita ng langit na ito eh. Kaya ikaw at saka Diyos na lang pag nagkikipag-usap, kayo nagkakaintindihan. So, ibang katuruan nyo mga kapatid, pero yan ang isang manifestation na yung Holy Spirit na i-pour out sa oras na yon. The Holy Spirit enables boldness. Ito, pwede pala tayong maging bold. Hindi bold na bold star o yung kasi kung minsan kasi lalo sa Pilipinas, alam nyo ba na yung pag-aaral, kailangan na pag-aaralan kasi yung mga salitang gano'n. Di ba may panahon na yung, meron ka bang bread? Hindi na tinapay. Pera pala ibig sabihin. Wow, cool. Hindi na yung kumumalamig, pero yung para bang masayang kausap. Okay, so ngayon, boldly proclaim the gospel. Ang pinag-usapan natin mga kapatid ay proclaiming the gospel. Yan ang, di ba yun ang gusto ng Panginoon? Bago siya umakyat ay go. Pinag-aralan din natin na kailangan mag-wait muna para may power. At ngayon makita natin kung paano yung mga early disciple, mabasa natin ang nangyari sa Book of Acts. Kung paano kumilos, lalo na sa 1-7 si Peter nakita doon, 8-12. Tapos si Apostle Paul, makikita natin doon. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Biro niyo yung mga disipulo, mga kapatid, si Peter itinanggi niya. So yung mga nagpapako sa Panginoon ngayon, siya ang sinasabihan niya ngayon, pinatay niyo yun. Kayong nagpapatay dun sa banal ng Diyos. Kasi naniniwala sila na darating ang Mesaya. Pero kayong nagpapatay, sabi niya, pero nagkaroon siya ng tapang. Kasi alam niyo kung bakit? Nakita nila mismo ang Panginoon 40 days. Biro ninyo 40 days, nakasama nila, nakita nila. Kaya itong ipakita, sabihin ninyo, nakita ninyo ako, itong mga sinabi ko. Kaya mahalaga mga kapatid, yung mga pinag-aaralan natin. Amen? Maging bold din tayo para gawin ang kalooban niya. So ito, ang sunod, yung the Holy Spirit dynamic. Dynamic ang ibig sabihin, may active force ito. Kumikilos siya, may power siya. Ibig sabihin na kwan ito yung action word dito dynamic. May power. Ayan. Yung Holy Spirit para i-proclaim ang good news, ang gospel boldly at para perfecting the saints. Matransform tayo. Ano ba yung transformation? Alam nyo ba ano ang gusto ng Panginoon? Anong transformation? Matransform tayo into the likeness of Jesus Christ. Sa Romans 8:29, was predestined to be transformed to the image of Jesus Christ. So yan, matransform tayo. Pero ito transformation, mga kapatid, ay be patient with yourself. Para naman yung anak mo minsan, di ba, bata pa, naglalakad at kung natumba hindi mo naman siya itatayo at papaluin sa pit kagad, di ba? O kaya mo na. Yun yung father natin, ganun siya. At ito, di ba, gusto ko makita natin yung pag-ibig ng Ama, yung isip ng Ama sa atin. Halimbawa, ikaw ay tatay, AJ, sinong mas matay? 5 ang anak. Let's say 5 anak, nagbakasyon sila sa Italy. Pagbalik ay 4 na lang.
Anong gagawin mo? Okay, mayroon pang 40%. Isa lang naman yon. No, ang tatay natin, di ba sabi niya, hindi siya papayag, hahanapin niya. Yung ganung puso dapat meron tayo mga kapatid. Dapat ganun ang tingin natin sa iba. Matransform tayo, matulad tayo sa Panginoon. Kasi alam niyo ba ang sabi ng Biblia sa John 17:18, As the Father has sent me, I also send you. At ganun din sa John 20:21, yun din ang sinabi niya. As the Father has sent me, even so send I you. So ipapadala niya tayo, pero una matransform muna tayo para mailasa tayo. Maging asin muna, maging ilaw muna tayo. Amen? Tapos, in planting church. At yun ang ginagawa ng church natin, kaya nga meron tayong collection para sa mission. Amen? Binibilisan ko na. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, meron ding practical ways to maintain fresh fire of God in our life. Ito yung mga ginagawa natin dito, di ba? Meron yung ngayon ginagawa sa mga hindi nakakaalam, meron tayong Bible reading at kung gusto ninyong humabol, kahit naman saan kayo magsimula, ay matapos nyo kung kailan nyo matapos. Tapos ito ay ma-initiate ni Pastor Lali, ino-encourage niya tayo. Kaya nga sabi ko kanina, yan ang napakahalaga na gawin natin. Yung pagbabasa ng salita ng Diyos, napakahalaga ito. Memory verse, ito yon. Hindi lang yung, we live by faith and not by sight. No, kailangan mas malaki rin ang i-memorize natin. So, pwede natin gawin ito mga kapatid. Bigger chunks of, para masanay tayo. Dahil madaling mag-meditate. Ang totoo, mas magandang mag-meditate kaysa memorization. Pero madaling mag-meditate kung memorize na. Amen? Okay. So, ito ginagawa na natin. 21 days prayer and fasting. Alam nyo ba di ba sinabi niya, be filled with the Holy Spirit. Diba? Kung minsan iniisip natin yung be filled with the Holy Spirit na parabang pumunta ako sa Luzon, nabusan na yung gas yung kotse ko. Pupunta ako sa gas station magpakarga. No, hindi ganun ang image. Kaya nagfa-fasting tayo. Para maalis yung mga distraction at yung Holy Spirit may lugar siya sa ating buhay. May panahon tayo na magbasa, mag-pray, sa Kanya. May puwang siya. Kaya, it is not how much we hold of the Holy Spirit, but it is how much the Holy Spirit hold of us. Ilang yung time na nakakakilos siya sa atin. Yung time na nakakausap niya tayo, nagbabasa tayo. Hindi natin mararanasan ng Holy Spirit without His Word. Amen? Okay, so ito, ang huli, soul winning. Ito yung pinakahuli. Alam nyo, ang isang nangyayari sa Great Commission, mga kapatid, unfortunately, ang nangyayari karamihan, ang destination natin kasi sa church, kapag nakapag-invite tayo, andito na sa church, taga-upo na lang. Kung gusto natin mangyari ang Great Commission, ang pag-asa nasa pew. Nasa inyo. Kami dito, para lang ma-inspire, may paliwanag, at magawa natin. Pero ang pag-asa mga kapatid, na yung mga upuan na yan ay mapuno, wala sa amin. Nasa inyo. Amen? Kaya pinag-aaralan natin ito para merong inaasahan ng Diyos na gagawin natin. At hindi tayo magsisi, pakinggan nyo, dahil merong eternal value. Merong eternal value. Ito yung, kung natulungan natin yung iba, lumapit sa Panginoon, may anak siya, may pamilya siya, yun ay maapektuhan. Kaya gawin natin ito, mga kapatid. Okay? Okay, so yun ang ating napag-aralan, yung kahalagahan ng banal na Espiritu. You will receive power, sabi niya. So mangyayari lang yan, makakakilos lamang lang kung meron tayong pagkakaisa.
Magmahalan, ibig sabihin, magpatawaran, walang perpekto sa atin. Alam nyo ang maganda sa life group, kung minsan nagkakasikuhan, na nakaka-offend, yan din natin na practice. Diba? Dahil napapaalalahanan na tayo, kaya mga kapatid, mahalin natin ang life group at ipagpatuloy natin. Amen? So, pagtatapos natin, nais kong magpasalamat tayo sa Panginoon, sa blessing niya na tayo ay malaya na nakapagsama-sama as a family, as a body of Christ. At nararanasan natin yung blessing, your trials, yung mga challenges, meron tayong natututunan. Kaya sabi nga niya, in everything give thanks. Meron tayong natututunan sa mga challenges, sa mga trials, sa mga problema na hindi natin matutunan kung okay lahat. At kaya natin natutulungan yung iba kung napagtagumpayan na natin yung area na yon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, I went through trial for your consolidation and your salvation. Tinatanggap niya yung mga trial kasi doon siya naman effective para makapag-minister sa iba. Kaya welcome natin mga kapatid. Walang perpekto sa atin, i-embrace natin. Yan yung pagkakataon na lumago tayo. Amen? Kaya i-welcome natin yung 2025, yung 2024 ay matuto tayo. Anong gusto mong ituro? Pag may nararanasan tayong parang nag-istra, anong gusto mong ituro sa akin, Panginoon? Minsan ipipinpoint niya, patawarin mo na yan. Yung mga ganon. Magbigay ka sa church, sabi niya. Kasi nakatuong ka sa pera. Kaya tuloy, pati linggo, wala ka ng panahon. Alam niyo, para kontrahin natin yon sa pera, magbigay tayo. Yes, walang iba, hindi mo pwede. Sa fasting, hindi yun. Magbigay kayo ng gamot ng love of money. So, mga kapatid, magpasalamat tayo sa nakaraan. Thanks. Matuto tayo sa nakaraan. At sa 2025, magkaroon tayo ng bagong pag-asa. Yung mga natututunan natin, yung mga naririnig natin, ay ipamuhay natin. At yung unity in the Spirit, supernatural manifestation in powered service. Yung paglilingkod. At higit sa lahat, mga kapatid, ang susi dito yung surrendered life, yung lordship sa Panginoon. Lahat ng area ng buhay natin, dapat siya ang Lord. Hindi yung love life natin, yung financial natin, dapat siya ang Lord siya ang nasusunod. Kasi alam nyo ba, di ba siya yung King of King, Lord of Lord? Amen? Okay, so mga kapatid, salamat sa inyong pagtitiyagang makinig. So, tayo po ay manalangin. Father God, we thank you with the power of the Holy Spirit and for the baptism of the Holy Spirit. And we want that our life be a channel through which the Holy Spirit can flow out to the needy, thirsty world around us. So we come to you, asking you to now fill us until we overflow. Until it will begin to flow forth like a torrent, living water, that we might be witnesses to you, O Lord, and become a channel through which the thirsty world might find. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa aming mga narinig, manatili ito sa amin, at maging gabay namin, paano namin mapanatili ang init ng kapangyarihan. Yung fresh fire sa aming mga puso, sa paglilingkod, sa pagkikipagkapwa bilang family, at bilang body, your body, the church. Salamat po sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Amen. We say, oh, I've got a
fountain never will run dry. It's an open heaven, you're releasing. We will never be denied. Cause we're stirring up, cause we're stirring up deep, deep wells. Stir it up deep, we're gonna jump. Jump in the river, cause we're stirring up deep, deep wells. Stir it up deep, we're gonna jump in the river. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Oh, I've got a river, living water, a fountain never will run dry. It's an open heaven, you're releasing. We will never be denied. Cause we're stirring up, deep, deep wells. Stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the rain. We're gonna dance in the rain. We're gonna jump. We're stirring up deep, deep wells. Stir it up. We're gonna jump. Jump in the river. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going out to you. Are you ready? If he goes to the left, then we go to the left. And if he goes to the right, we're gonna jump. Jump in the river. Jump, everybody. And if he goes to the right, then we're gonna dance in the river. Dance, everybody. And if then we go to the left, and if he goes to the right, we're gonna jump in the river. Jump, everybody. And if he goes to the left, and if he goes to the right, we're gonna shout, Jesus, Jesus. Jesus! 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 1, 2, 3. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We say, deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Makakaupo na tayo, mapatid, at ngayon ay dadako na tayo sa isa pang uri ng pagsamba. At ito ay
pagbibigay sa ating Panginoon. At nais ko lang pong basahin ito para ma-encourage tayo ng ating ginagawa ay tapos na ako. Tapos na ako mag-preach. Okay. Okay, salamat. So para makita natin ang ginagawa natin mga batid ay kalooban ng Panginoon at may pangako rito na kailangan i-claim natin para yung pagbibigay natin ay mula sa puso. Ang sabi kasi dito na dapat natin panghawakan sa 2 Corinthians 9 verse 6, "But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work." So mga kapatid, ito ang pangako ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Mayaman ang Diyos natin. Mayaman. Hindi siya papayag na yung binigay natin, ganun din ang ibibigay niya. Ibabalik niya. So, maging tapat tayo mga kapatid at tinuturuan niya tayong maging steward dito. Salamat mga kapatid. Meron ba tayong sa mission? Meron ba tayong mga papakita o ano yung Okay. Father God, we thank you sa opportunity na magbigay sa iyo. Salamat Lord dahil pangako mo na mas mapalad ang magbigay kaysa tatanggap. So nagtitiwala kami na sa aming pagbibigay, i-honor mo ito dahil ito'y bunga ng aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Dahil ang katotohanan na maraming umiibig na hindi nagbibigay, pero ang tunay na umiibig ay nagbibigay. Kaya salamat sa pag-ibig mo, salamat sa katapatan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, kung meron tayong pwedeng Puso ko ngayon umaawi, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May siyang galak sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan.
disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them to observe all things I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the earth. Big sabihin, sa pagsunod nito, hindi man tayo nakakapunta, pero may mga churches, may mga satellite churches na nangangailangan po ng tulong. So kaya meron tayong mission na collection para sa mission. Kaya dito rin po mga kapatid, equally important para yung pagsunod natin sa Panginoon ay magawa natin. Father God, thank you sa opportunity. Sa pamamagitan nito, Panginoon, ay makibahagi kami sa kalooban mo na kaligtasan sa mga lugar kung saan sa oras na ito nangangailangan ng suporta. Kaya salamat sa mga kapatid ko, nakikisa, alam nila ang value ng kaluluwa. Kaya sa oras na ito, magbibigay kami at lahat ng ito, Lord, ay for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. God brought out his people with a strong and mighty hand, took them out of slavery to behold the promised land. Mountains fled before them, and the seas turned back and ran, and they saw that he was good. God is faithful to his promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to his own. God has come to free us from the bondage of our sin. Tasting of his kindness, we cannot go back again. Leads us through the desert to the rivers of his grace, working all things for our good. God is faithful to his promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to his We have known your mercy and your love as in the past. If days be few or many, you will guide us to the last. You have said it, we believe it. Every promise holding fast. For we know that you are good. God is faithful to his promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to his own. Okay mga kapatid, yan po ang mga outreaches natin at ang good news mga kapatid, dati yung iba dyan, tinutulungan natin nung nagsisimula, pero ngayon ay independent na sila. Kaya na nilang suportahan anuman yung needs ng church. Pero nire-recognize din naman nila at alam ko hindi lingid sa kalaman ng Panginoon at alam ko i-honor niya, i-bless niya yung ating katapatan. Kaya magtatapos na tayo at bago yung mga gamit ninyo, mga telepono, yung mga pera ninyo na naiwan, na tira, huwag niyong kalimutan kasi sayang.
Okay. Mga gamit, kasi kinabukasan minsan iba na rito, mahirap i-recover. Kaya ipinapaalala natin. Kaya tayo ay pagtatapos mag-pray. Panginoon, salamat po sa hapong ito, sa kalayaan, sa kalakasan, sa blessing na narinig namin mula sa iyong salita. Kaya salamat po at hahayo kami ng punong-puno ng pag-asa. Kaya dalangin namin na ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu, ang sumama sa amin at yung fire of God ay laging manatili sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you.